Gulay Recipe Ilocano. Itong mga gulay na aking ginamit, sitaw, kalabasa, sigarilyas, okra, ampalaya. Siyempre, sinamahan ko ito ng maliliit na alimango at may suso pa. Hindi ko nga lang nakuhanan ng video. Ayan, panoorin ang aking video hanggang matapos para makita niyo po kung paano ko po lutuin ang gulay na ito. Ang tawag po dito sa Ilocano ay dinengdeng. Dinengdeng na may alimango at suso. Ayan. Nagpakulo po ako ng tubig na may bagoong. Ayan. Nakikita niyo po yung nilagay ko isang mangkok. Isang mangkok na may bagoong. Papakuloon ko po yan at ilalagay ko po ang luya. Ayan. At pagkatapos po niyan, kapag ito po ay kumulo, ilalagay ko na rin po yung mga suso. Suso na naputulan sa puwet. Nang sa ganun po ay madaling kainin kapag ito po ay naluto. Ayan. Nakikita niyo po, nilagay ko na po yung luya. Ayan, umuusok-usok na rin po. Dahil hintayin po natin itong kumulo bago natin ilagay ang mga suso. Ayan. Nakikita niyo po, kumulo-kulo na po ang bagoong. Ayan, at ilagay na rin po natin ang mga suso. Ayan, alam niyo po ba na nakuha po namin ang mga suso sa bundok? Kaya malinis po ito. Hindi po basta-basta sa tabi-tabi lang po o kung saan-saan. Sa bundok po ito galing. Malinis na malinis. Siyempre, hinugasan ko po yan. Tinanggalan sa petan bago ko po lutuin. Ayan. At kapag kumulo po ito, dagdagan po ulit natin ng bagoong. Yung bagoong po na may tubig, yung aking piniga-piga, na nilagyanan ng bagoong. Ayan. Isang pakulo pa ulit bago ilagay ang mga gulay. Hintayin po natin kumulo ng kumulo. Para sa ganon, makikita po natin kung ang mga suso ay maluluto. Nakikita niyo po ba? Umuusok-usok na po ang aking niluluto. Amoy pa lang. Ang sarap na. Ayan, dagdagan ko po ulit ng tubig. Ayan, tubig doon sa may bagoong. Ayan. Hintayin po ulit natin itong kumulo. At kapag kumulo na po ito, ilalagay na po natin ang mga gulay. Mga gulay na aking hinugasan at hiniwa-hiwa tulad ng ito po, sitaw, kalabasa, okra, ayan. Pero uunahin po natin ang kalabasang ilagay dahil medyo matigas-tigas po ang kalabasa, unahin po nating ilagay ang kalabasa. Ayan. Nakikita niyo na po ba? Nilagay ko na po yung kalabasa. Haluin po natin ito para madali po siyang maluto. Ayan. Kapag ito po ay medyo nakikita nating malapit na pong maluto, sabay-sabay na po natin ang lahat ng gulay. Gaya ng sitaw, sigarilyas. Sunod-sunod po yan na ilalagay. Sitaw, sigarilyas, okra, at saka yung ampalaya. Magkakasunod po yan. Pwede naman natin sabay-sabay ilagay kung gugustuhin natin. Pero, mas maganda po talaga kasi pag na-organize po siya. Sunod-sunod ang pagkakalagay ng mga gulay para mas magandang tignan.
Ayan, di ba po kalabasa ang una ko pong nilagay? Sumunod naman po yung sitaw. Tapos, isusunod ko rin po agad yung sigarilyas para madali po silang maluto't sabay-sabay. Nilagyanan ko po ulit ito ng tubig. Dahil sa kunti lang po ang kanyang tubig, dinagdagan ko pa po ulit ng isa pang tubig dun sa may pinagpigaan ko ng bagoong. Ayan, nilagay ko na po yung sigarilyas. Hindi pa nga po kumukulo pero nilagay ko na po yung sigarilyas kasi nga po magkakasunod po yung gulay na natin ilagay. Ayan. Pagkatapos po ulit ang sigarilyas, ilalagay na po rin natin ang okra. At pagkatapos po, isusunod rin po natin yung ampalaya. Ayan. Nilagay ko na rin po yung okra. Ang sarap, guys. Yung bang langhap pa lang, ang sarap-sarap na. Oh my God. Alam nyo ba, nabihira po ako kumain ng gulay. Kapag hindi ko po ito luto, hindi po ako kakain ng gulay. Lalo na sa mga binili. Pero hindi po akong gustong gulay yung binili, katulad ng laing. Pero bihira po talaga ako bumili ng mga gulay pag hindi ko po talaga luto. Hindi po kasi gusto yung mga timpla ng mga nabibili. Katulad nito, ang aking pagluluto. Kapag alam mo pong tama po sa lasa, talagang masarap po at alam mo pong malinis ang pagkakagawa, talagang masarap po talagang kumain ng gulay. Ayan, nalagay ko na rin po yung ampalaya. Kapag alam po natin na kulang pa po ito sa tubig, pwede pa po natin ulit ito dagdagan. Dinagdagan ko po ulit ng isang mangkok na tubig. Dahil sa napakarami po yung gulay, dinagdagan ko po ito ng tubig. Tubig sa may bagoong. Ayan, nakikita nyo po, parang umaapaw po siya sa sabaw. Pero hindi po yan guys, kunti lang po yan. Kasi mayroon pa po tayong ilalagay. Yung mga maliliit na alimango. Ayan, guys, malapit na po siyang maluto. Tandaan nyo po, kapag nakita nyo na po medyo malambot-lambot na po ng konti, mas maganda kasi kapag half cook lang po yung pagkakaluto ng ibang gulay, gaya ng sitaw, sigarilyas, at okra, at yung ampalaya. Siyempre, para hindi po siya papait. Alam niyo po ba na kapag ang ampalaya ay naluto ng mabuti, ito po ay papait. Papait ang lasa. Kaya, tignan niyo po kung kapag luto na po yung ampalaya ng kaonte, luto na po yun. Huwag na po nating patagalin. Ayan guys, kumulo-kulo na po siya. Nakikita nyo po at mainit-init na rin po. Ilalagay na po natin ang maliliit na alimango. Ayan. Nakita nyo, umuusok-usok na po ang aking gulay. Gulay na masustansya. Gulay na malinamnam. Ang sarap. Ayan, kumukulo-kulo na guys. Ayan. Kukulo-kulo-kulo-kulo na po siya. Umuusok-usok-usok na rin po. Kaya, ang gagawin po natin, ilagay na po natin yung sahog na alimango. Ayan. Sarap guys. Sarap talaga ng gulay. Dinengdeng ang tawag po dyan sa Ilocano. Ayan, tinimplahan ko na po siya ng magic sarap. Para kumapit na po yung sarap, yung lasa. Nilagyan ko din po ng bitchin. Nakadepende po sa inyo kung pwede nyo pong lagyan ng bitchin o hindi. Ako po kasi naglalagay po ako para mas masarap. Mas masarap ang lasa.
Ito na po yung maliliit na alimango. Ang sarap. Ayan guys. Bukod sa may suso, may maliliit pang alimango. Ang sarap ng gulay. Ang sarap-sarap. Dahil yung alimango naluto na po yun, hindi natin pwedeng patagalin. Kapag luto na po yung gulay, saglit lang po yan napakuluan. Lutong-luto na po silang lahat. Kaya, heto na. Luto na po yung gulay natin guys. Nakikita nyo po. At medyo malambot-lambot na ang ating kalabasa. At ang mga sitaw ay medyo luto na rin po. Kasama ang mga sigarilyas, okra, at ampalaya. Kaya, pwede na tayong maghain guys. Kumain na po tayo. Ang sarap. Sabaw pa lang. Ang sarap na. Ang sarap talaga ng lasang bagoong guys. Alam nyo ba na bihira pa akong kumain ng binagoongan? Dahil po allergy po ako sa bagoong. Kahit na allergy pa ako sa bagoong, kumakain pa rin po ako ng gulay na binagoongan. Kasi hindi ko maiwasang hindi kumain dahil sa sarap kapag ako'y nagluluto. Masarap po kasi ako magtimpla. Masarap ang lasa ng aking gulay. Malinamnam. Bukod sa malinamnam, masustansyang gulay at madaling lutuin. Ayan, kumulo na guys. Luto na siya. Yan na po yung kulay ng aking gulay. Ang sarap-sarap. Pwede na po tayong kumain. Heto na. Magsandok na po tayo. Ang sarap-sarap. Ito nga po pala ay tawag na gulay recipe Ilocano. Pinoy cooking. Sa mga nakakaalam, iyan ang masarap na sahog sa gulay. Kain na tayo. Ayan. Thank you for watching guys. See you on my next vlog. Don't forget to click the notification bell all. Of course, subscribe my channel and comment to the comment section.